Iyon ang ano mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon ha sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. At sa video na ito, pag-usapan natin yung naging sagot nitong si Senador Risa Hontiveros kay alias Rene. Sa mga hindi pa nakakilala o nakakapanood kay alias Rene, siya yung isa sa mga tumistigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy at gumawa ng kwento laban kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Yun pala mga kababayan, yung lahat ng sinasabi ni alias Rene ay gawa-gawa pala nitong si Senador Risa Hontiveros. Scripted nga mga kababayan. Kaya nga pala nung lumabas ito sa Senado at nagsalita laban kay Pastor Apollo Kibuloy at nagbasa ng kaniyang affidavit na scripted mga kababayan, ay umiyak ito. Humagulhol ito ng iyak at nanginginig, no? Doon halata ko na itong tao na ito ay napipilitan ito. Malamang na malamang binayaran nga ito. O nagkakatotoo nga mga kababayan. Dahil nga ayon kay alias Rene ay binayaran pala siya ng 1 milyon nitong si Senador Risa Hontiveros para nga gumawa ng kasinungalingan at idiin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasama na itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Talagang hindi ito gagawa ng kabutihan. Itong si Risa Hontiveros mga kababayan. Gagamitin talaga niya yung kanyang posisyon para mawala, no, sa kanilang landas itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Dahil tinik sa kanilang lalamunan yung mga yan. Kahit na si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan. At matindi ha, yung mga ibinunyag ngayon nitong si alias Rene, isa na sa mga sinabi nitong si alias Rene mga kababayan. Kaya gusto ni Risa Hontiveros na makulong, ma-extradite itong si Pastor Apollo Kibuloy papuntang USA dahil nga gustong agawin nitong si Risa Hontiveros yung kayamanan ni Pastor Apollo Kibuloy. Dapat sagutin mo ng maayos yan, Risa Hontiveros. Huwag mong sabihin na marami kayong mga ebidensya, may mga video kayo, may mga screenshot kayo at ilalabas ninyo sa tamang panahon. O bakit hindi nyo kaagad-agad ilalabas yan kung talagang may totoong ganun kayong hawak na mga ebidensya? O baka magplano pa kayo kung paano ninyo malusutan itong mga sinasabi nitong si alias Rene mga kababayan. Halatang halata naman. At marami naman sa ating mga kababayan na nakakaunawa. Alam nila na itong si alias Rene mga kababayan at yung iba pang mga naging witness talagang bayad yung mga yun. Dahil nga sa daming nagsalita na mga membro ng QOGC na hindi naman totoong nangyari daw yan sa loob ng QOGC. Gawa-gawa lang daw talaga yan. At yun na nga, lumabas na yung katotohanan na lahat pala ng mga sinasabi ng mga witness na yun ay scripted. At nagmi-meeting pa sila mga kababayan, nagplaplano sila. May kanya-kanya silang mga kababayang tinutumbok. At yun na nga, sa utos ito nitong si Senador Risa Hontiveros. At isa pa mga kababayan, inamin nitong si alias Rene na tumira pala ito sa kondo nitong si Risa Hontiveros o Senador Risa Hontiveros. At nung nilipat siya doon sa safe house, nandoon din daw si Matubato. Baka nandoon din si alias Bicoy. Sila talaga mga kababayan yung gumawa, no? O gagawa ng paraan para masira nila itong si Pangulong Duterte. Hindi talaga nila gusto. Dahil nga hindi sila makakapurma. Yung mga makakaliwang grupo mga kababayan, pag nandyan yung mga Duterte at itong si Pastor Apollo Kibuloy. O ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Senador Risa Hontiveros na nagbayad umano ng testigo para idiin si Pastor Apollo Kibuloy. Ang gwelta ng senadora handa sa maglabas sa mga screenshot at video para patunayan na hindi totoo ang paratang. Nasa frontline ng balitang yan, Mel Montalvo. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Kung mapapansin ninyo mga kababayan, yung pagsalita pa nga lang nitong si alias Rene ay ito nga yung sinasabi ko na umiiyak na nanginginig. Na mahalata mo naman, napipilitan lang. Kasi nga, yung kanyang binabasa
ay nagmula yan kay Risa Hontiveros. Noon pa nga lang mga kababayan ay alam ko na itong mga tao na ito ay bayad ito at napipilitan lang talaga kontra sa kanilang kalooban. Pero dahil nga binayaran sila, ay pilit nilang sinasabi kahit nga hindi yan yung totoo. O ito, patuloy natin. Mountain, dala na po nila yung Yan, mga oh. bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ito ang paglalahad ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si alias Rene sa pagdinig ng Senado noong isang taon kaugnay ng mga pang-aabuso sa KOJC. Bukod sa inilahad niyang pagmamaltrato, tumatak ang mabigat niyang ibinunyag na kapag umalis na raw sa Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City ang magamang Duterte, may dala na silang bag ng mga baril. Pinaaalahanan pa noon ni Senator Risa Hontiveros si alias Rene na hindi siya maaaring magsinungaling dahil under oath siya, pero nanindigan si Rene sa kanyang isiniwalat. Kasama sa script yun mga kababayan. Nung bago sila humarap dyan sa Senado, ay mag-usap-usap daw yan sila. May meeting daw yan silang ginagawa. Siyempre, nandun si Risa Hontiveros, yung staff ni Risa Hontiveros, ganun yung sasabihin ni Risa Hontiveros. O ito, ganito sasabihin ko ito ba'y pinaninindigan mo? Under oath ka, maaari kang makulong. Kailangang sagutin mo yan ng maayos. Sabihin mo, handa akong makulong. Ganon lang kabilis mga kababayan. Hindi nila mabibilog yung utak ng ating mga kababayan. Ano bang palagay nila sa atin? Ganon na lang nila kabilis lokohin. Scripted nga. Kaya sinagot talaga nitong si alias Rene dahil nga kasama ngayon sa bayad. Sa 1 milyon mga kababayan. O, patuloy natin. Makalipas ang isang taon, bumaliktad si alias Rene. Sabi niya, binayaran lang daw siya ni Hontiveros ng 1 milyong piso para tumistigo laban kay Kibuloy at sa mag-amang Duterte. Halata naman. Sagot ng senadora, kasinungalingan niyan. Sangkaterpa raw ang ebidensya ng kanyang opisina. Wala raw pamimilit sa mga ipresininta niyang testigo na magbigay ng pahayag. Maglalabas daw sila ng screenshot at ng video sa tamang panahon. Bakit sa tamang panahon pa nga? Bakit hindi nyo kaagad-agad ilabas yan? Kung mayroon talaga kayong screenshot, malamang din naman talaga mga kababayan. Mayroon yan silang ginagawang kunwaring conversation o video call para sabihin nga, matalino itong si Hontiveros Talagang magaling ito gumawa ng kasinungalingan mga kababayan. Noon pa ito. Kasamahan nga nila Trillanes ito mga kababayan, nila Dilima. Mga demonyo ito sa ating pamahalaan. Kaya talaga hindi talaga ito mananahimik hanggat hindi nila masira yung mga tao na ayaw sa kanila. Yung mga tao na matitino sa ating pamahalaan, matitino sa ating bansa mga kababayan, yung may mga naitutulong, ayaw talaga nila na hindi masira. Dahil gusto nila na sila yung magaling. Malamang na malamang, mayroon talaga silang screenshot. O kunwari, sige, nagtitext tayo na ganito. O yung mga text mo, sabihin mo na ganito. Yung video call natin, o sabihin mo na ganito. Scripted nga mga kababayan. Huwag nila tayong paglulukuhin. O ito, patuloy natin. Naniniwala rin daw ang senadora na binayaran si alias Rene para idiskaril ang investigasyon laban sa mga krimeng kinasasangkutan ni Kibuloy. Naghahanda rin daw ang kampo ni Hontiveros sa legal na aksyon para sa mga nasa likod ng pagbaliktad ng testigo. Nagbabalita mula sa Naniniwala si Risa Hontiveros na binayaran itong si alias Rene. Talagang totoo naman talaga binayaran. Alam mo naman talaga yan. Diyan pa lang sa paniniwala mo, Risa Hontiveros, na binayaran, totoo naman talaga. Inamin na nga nitong si alias Rene na bayad siya. Binayaran mo siya ng 1 milyon. Talagang totoo yung sinabi mo, Risa. Pero hindi yung kampo. Hindi na Pastor Apollo Kibuloy, sino man kanila dating Pangulong Duterte yung nagbayad. Nakonsensya yung tao. Kahit papaano hindi katulad sa inyo na talagang sarado na yung mga utak ninyo, na ganun kayo kasamang mga tao kayo. O ito ngayon mga kababayan, abangan natin ito. Dahil malamang na malamang pag siguro nakakarating na ito sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, gagawa talaga ng hakbang itong kampo ni Pastor Apollo Kibuloy para nga mapanagot itong si Risa Hontiveros. At sana nga mga kababayan,
paparusahan itong mga tao na ito. Dahil sila yung nambababoy sa mga taong wala namang ginagawa na kasalanan pala. Ginamit nila yung kanilang posisyon. Ginamit nila yung kanilang pera para makapanira, mga kababayan. Dapat, ulitin ko lang, yung sinabi ko noong nakarang araw, dapat itong si Risa Hontiveros ay maparusahan ito at makulong ito. At dapat ito tanggalin na sa kanyang pagkasenador. Iyon na nga dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo. Wala tayong upload kahapon ha. Dahil nga may upload tayo kahapon. Walang reaction mga kababayan. Ay may lakad tayo. May ginawa tayo sa Tagbilaran. Shoutout kay Happy Cleara. Shoutout kay Iyax Kisivis. Iyax CVS. At kay Cesar Porbili. Shout out kay Renchi Navarro, Marcos Garcia, shout out, Iking City, shout out, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Diosdado Pait Marinas, kay Ma'am Bergia Vera de Dios ng Pulilan, Bulacan, kay Eduardo Fernandez, shout out na rin kay Delphin Languita, kay Ma'am Elisa Borby, kay Ma'am Susan 76, Tina Kutaran, baka may bayad yan kaya. Sino ba ito? Si Mike Abi. Tina Kutaran, shoutout. Taga saan ito si Tina Kutaran? Shoutout na rin kay Somewhere. Shoutout na rin kay EJ Reyes, idol ha. Shoutout sa iyo, idol EJ Reyes. At kay Anubay, puntahan mo si Sara para mabigyan ng magandang EJ Reyes, hayaan mo. Kung kontra kay BP Sara Duterte, hintayin nyo na lang na maging presidente itong si BP Sara. At malamang na malamang, isa ka rin sa mga tao na magtatago pag manalo na itong si BP Sara Duterte. Dahil alam naman natin mga kababayan, karamihan sa mga galit sa mga Duterte ay mga sagot, mga adik. Yun dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat, God save the Philippines.